ko na lumabas sa magiging anak natin. Ako rin. Nag-iisip na nga ako kung anong pwedeng ipangalan eh. Nagtatawanan pa kami ni Reynan habang nag-aayos ng mga gamit. Dahil abala, hindi na rin namin ulit nasilip ang kabilang bahay kung may tao na. Kinabukasan naman, maaga kong hinatid ni Reynan sa trabaho. Pagdating niya, naghihintay na ang nanay niya sa labas ng pinto ng bahay namin. Dumating na pala kayo. Hindi man lang kayo pumunta sa bahay para magbigay ng respeto sa amin ng tatay mo. Pagdating po kahapon kumatok ako. Pero hindi kayo sumasagot eh. Sinabi ko na nga lang sa asawa ko na walang tao. Wala naman talaga kami kahapon eh. Nasa na nga pala ang asawa mo? Pumasok na siya sa trabaho. Mabuti naman, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho niya. Akala ko talaga magbubuhay prinsesa siya eh. Hindi naman ganun si Merlin ay. Kilalanin niyo muna sana siya bago niyo siya husgahan. Para ano pa? Alam naman niya na hindi namin gustong pagpapakasal ninyo. Pero itinuloy niyo pa rin. Hindi po pwede na hindi namin ituloy ang pagpapakasal. Buntis na si Merlin ay. Anong sinabi mo? Buntis na ang babaeng yon? Opo, magkakaroon na kayo ng apo. Sana naman tanggapin niyo na si Merly. Mula nung makilala mo ang babaeng yon, wala ka nang binibigay sa akin kundi puro na problema! Nay, bakit ganyan kayo magsalita? Parang hindi ako nakakatulong sa inyo kung pagsalitaan niyo ako Bakit? Ha? Naman di ba? Mula nang maging kayo ng babaeng yon, nagkagulo na tayo! Siya na lang laging pinapaboran mo! Wala namang kasing ginagawang masama sa inyo si Merly. Gusto nga niya mapalapit sa inyo pero ayaw niyo naman. Hindi ko kaya na makipagplastikan dyan sa asawa mo. Kaya wag na wag siyang lalapit sa akin. Kung ganun din lang pala, mabuti pa lumayo na lang kami. Huwag niyo na ring asahan na susuportahan ko kayo. Anong sinabi mo? Titigil na ako sa pagbibigay sa inyo ng pera. Sabihan niyo sina Maxine na maghanap na ng trabaho para matustusan ang pag-aaral nila. Dahil lang sa babaeng yon, tatalikuran mo kaming pamilya mo. Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na magiging ganito ka balang araw, sana pinisil ko na lang ang ilong mo nung sanggol ka pa lang hanggang sa banagutan ka na ng hininga. Sana alam niyo ring hindi ko ginustong mabuhay sa mundong ito na kayo ang nanay ko. Sana pinatay niyo na nga lang ako para hindi ko na naranasan kung paano kayo pasanin sa murang edad. Tapos ang mapapala ko lang puro masasakit na salita at sumbat mula sa inyo. Kung hindi ka kasi nakikipagmatigasan sa akin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Walang dapat sisihin kundi ang babaeng yon. Kaya nakikita ko lang na solusyon. Ang lumayo kaming mag-asawa dito. Siya talaga ang pinili mo? Kesa kami na mula pagkabata kasama mo na! Pagdating ko ng gabi, sinabihan agad ako ni Reyna na aalis na kami sa bahay na yon. Nagpapahanap na daw siya ng pwede naming lipatan na malapit sa trabaho ko. Nagkasagutan daw silang mag-ina. At palagay niya kahit anong gawin ko, hindi ako matatanggap ng nanay niya. Nung gabing yon, kahit hirap sa paglalakad at pagsasalita ang tatay ni Reynan, pumunta pa rin siya sa amin para batiin kami. Masaya rin siya nang sabihin namin na magkakaapo na siya. Humingi pa siya ng tawad sa akin dahil sa inasal ng asawa niya. Hinatid pa siya ng asawa ko nung umuwi siya sa kanila. Ang plano sana naming pag-alis na sinuportahan naman ng kanyang ama, hindi natuloy. Dahil kinabukasan inatake ang biyanan kong lalaki at binawian ng buhay sa ospital. Naldo! Bakit mo kami iniwan? Bakit? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Naldo!
Sa ilang araw na burol ng biyanan kong lalaki, walang tigil sa pag-iyak si Nanay Gina. Hindi rin siya umaalis sa tabi ng kabaong ng asawa. Doon na rin siya inaatiran ng pagkain ng mga anak. Minsan doon na rin siya nakakatulog. Si Reynan naman laging tahimik. Minsan nakikita ko siyang lumuluha na nakaupo sa madilim na parte. Para bang ayaw niyang may makakita sa kanya sa ganong sitwasyon. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo kung iiyak ka. Hindi nga. Pero kailangan kong ipakita kina inay at sa mga kapatid ko na malakas ako. Alam ko na wala na silang ibang sasandalan kundi ako. Tayong dalawa lang ang pwede nilang sandalan ngayong wala na ang itay mo. Salamat ha. Lagi ka nandyan para sa akin. May pagkakataon na pakiramdam ko, nangihina na ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Itay samantalang kausap pa lang natin siya. Alam mo ba may kasabihan sa amin na bawat tao daw may sariling kandilang nakasindi sa langit. Oras daw na maubos yon. Ibig sabihin, tapos na rin ang misyon natin dito sa lupa. Hanggang doon na lang talaga si Itay. Tapos na ang paghihirap niya. Alam ko, hirap na rin siya dahil sa kalagayan niya. Sa kabila nun, lagi pa rin niya akong sinusuportahan sa mga gusto kong gawin. Hindi man siya perpektong ama. Maswerte ka pa rin sa pagkakaroon ng ama na tulad niya. Oo. Sana kung nasan man siya ngayon, masaya na siya. Huwag na niyang aalalahanin si inay at mga kapatid ko. Ako na ang bahala sa kanila. Kanina ka pa hindi kumakain. Halika na, doon na muna tayo sa kusina. Hindi pa ako nagugutom eh. Hindi pwede na hindi ka kakain. Manghihina ka. Maya-maya, darating na rin ang tatay ko. O sige. Tamilmil pa rin kumain si Reynan. Hindi ko na rin siya pinilit na kumain pa. Ang importante, nalamnan ng tiyan niya. Ilang sandali pa dumating na rin si Itay. Kasama ang mga kapatid ko at isang tiyuhin. Lumapit pa si Itay sa biyenan ko para makiramay. Pero tumingin lang ito at hindi nagsalita. Nakikiramay ako sa iyo, iho. Nakakalungkot dahil sa ganito pang pagkakataon ko nakilala mga magulang mo. Salamat po sa pagpunta niyo, Tay. Baka nagugutom na kayo. Tara po sa kusina. Oo nga po, Tay. Ay, di pa naman kami gutom. Huminto kasi kami sa isang kainan para kumain eh. Hindi po ba kayo nahirapan sa biyahe? Naku, di naman. Maiwan ko po muna kayo ha. Tinatawag lang ako ni inay. Sige lang, iho. Asikasuhin mo muna sila. Marami pa naman tayong oras para makapagkwentuhan mamaya. Tay, pagpasensyahan niyo na po kung malamig pong pakikitungo sa inyo ni Nanay Gina. Inaasahan ko naman ang ganong pakikiharap niya. Basta, tao kaming pumunta rito para makiramay. Kung gusto po ninyong magpahinga, sa bahay na lang po namin. Bago kami magpahinga gusto ko rin sanang makausap si Reynan. Kinabukasan ng hapon, umalis na rin si Itay. Hindi rin niya kasi maiwan ng matagal ang obligasyon niya sa nayon. Makalipas naman ng 7 araw, hinatid na namin sa huling hantungan ng tatay ni Reynan. Habang papunta nga kami sa sementeryo, ilang beses pang nahimatay si Nanay Gina. Nakaalalay naman sa kanya si Reynan at iba pa niyang kapatid. Nakasunod naman ako sa kanya kasama ang isang kaibigan ko na sumama din sa libing. Bumuhos ang maraming luha at madamdamin na pamamaalam ng pamilya, kaanak at malalapit na kaibigan sa biyanan kong lalaki. Sa dami ng sumama na nakipaglibing, napagtanto ko na mabait talaga si Tatay Naldo nung nabubuhay pa ito. Nang makauwi kami, hindi pa nga kami nakakapagpahinga, sinundo na ng hipag ko si Reynan. Pinapatawag daw siya ng nanay nila at may mahalagang pag-uusapan. Ayoko sanang sumama. Pero mapilit ang asawa ko na isama ko para marinig ko rin ang pag-uusapan nila.
Ang sabi ko, pamilya lang ang kasama sa mag-uusap. Bakit nandito ang babaeng yan? Asawa ko na po si Marley, kaya pamilya na rin siya. Hanggang dito ba naman, Reynan? Kung ayaw niyo siyang isama sa usapan, aalis na lang kami. Tara na, Marley. Sandali lang! Dito na nga lang siya. Basta, wag lang siyang sasali sa usapan. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin, Nay? Sa pagkakaalam ko, wala namang naiwan na ari-arian si Itay na pwede natin pag-usapan. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Eh ano po ang dahilan? Ngayong wala na ang Itay mo, itutuloy niyo pa ba ang pag-alis ninyong mag-asawa? Nagdesisyon na po kami na hindi na. Tuloy din ang pagsuporta ko sa inyo hanggang makatapos sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Salamat naman, iho, at natauhan ka na rin. Kahit ano pa man ang mangyari, dapat lang na mas mangibabaw sa'yo ang pamilya natin. Sana naman po maging maayos ang pakikitungo niyo sa asawa ko. Si tatay nga buo na tinanggap ang asawa ko sa pamilya natin. Matututunan din siguro namin siyang tanggapin sa mga susunod pang mga araw. Sana lang din, matuto din siyang makisama sa amin. Lahat po, gagawin ko para po mapalapit sa inyo. Mababait naman ang mga hipag mo, kaya wala kang magiging problema sa kanila. Maliban na lang kung sa'yo magmumula ang problema. Hindi naman po ako palaaway na tao. Nasisiguro ko pong hindi kayo magkakaproblema sa akin. Lalo naman ang mga anak ko. Tinuruan to mga yan ng magandang asal. Eh kung ganun, wala na palang problema. Teka lang, Reynan. Meron pa kasi akong gustong sabihin. Ano po yun, Nay? Ngayong wala na ang Itay mo, baka pwedeng lumipat na kayo dito sa bahay. Kahit kasi nandyan lang ang bahay ninyo, iba pa rin kasi kapag nasa iisang bahay tayo. Naisip din ni Maxine na paupahan na lang ang tinutuluyan ninyo. Aba, dagdag income din yun. Huwag niyo po akong pangunahan sa desisyon ko. Wala akong planong paupahan ang bahay na tinitira namin. Pero Reynan, tama naman ang kapatid. Paanong tama? Pinangungunahan na naman niya ako Gusto lang naman makatulong ng kapatid mo. Alam niyo, hindi siya nakakatulong sa akin. O sige, kung ayaw mo paupahan ng bahay mo, anong gagawin mo doon? Doon pa rin kami titira. Dahil wala akong balak na makipisan dito. Pero anak, Mas gusto namin na may sarili kaming bahay. Ganon naman talaga ang mag-asawa, di ba? malaki naman kasi itong bahay natin. Kasya naman tayong lahat dito Intindihin niyo naman sana ako. Nandyan lang naman ang bahay namin Makakapunta kayo kagad kung may kailangan kayo. Hindi ka man ba nag-aalala na puro kami babae dito? Wala naman po mangyayari sa inyo dito Wala nang ang Itay mo. Ayaw mo pang pumisan dito sa amin. Akala ko ba gusto mong mapalapit sa amin yung asawa mo? Oo sige, pag-iisipan ko po yung sinabi niyo. Hindi ako pwedeng magdesisyon agad. O sige, hihintayin na lang namin ang desisyon mo. Ilang sandali pa nagpaalam na kaming babalik sa bahay namin. May kaba naman akong nararamdaman na baka pumayag si Reyna na dun kami tumira. Parang nabasa naman ng asawa ko ang laman ng isip ko. Napanatag naman ako nang siguruhin niya sa akin na hindi kami makikipisan kahit anong mangyari. Akala ko hindi na ipipilit ni Nanay Gina ang gusto niya. Mahigit 1 linggo na rin kasi ang nakakalipas na magkaharap-harap kami noon. Isang araw nga habang natutulog ako, dumating ang biyanan ko. At nagising na lang ako sa mga boses na nag-uusap. Unang desisyon ko. Dito lang kami ng asawa ko. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Maliit na bagay lang naman ang hinihiling namin sa'yo. Hindi mo pa mapagbigyan. Hindi lang maliit na bagay ang hinihiling niyo Mawawalan kami ng privacy ni Merly kapag pumisang kami sa inyo. Bakit mawawalan? Hindi naman tayo pakikialaman May sarili naman kayong kwarto sa bahay natin. Huwag niyo nang ipilit ang gusto niyo. Mas komportable kami rito. Sa palagay mo kaya, matutuwa ang tatay mo sa ginagawa mo sa amin ng mga kapatid mo, ha? Huwag niyo na pong isali si Tay.
patay na po siya eh. Ay, bakit hindi? Siya nga dahilan kung bakit gusto ka namin makasama sa bahay. Pero wala kang pakialam sa nararamdaman namin ng mga kapatid mo. Ilang hakbang lang naman ang layo ng bahay niyo sa amin eh. Para na rin tayong magkakasama. Iba pa rin kasi kapag nasa iisang bubong tayong lahat. Kumakain ng sabay-sabay. Magtapat ka nga sa akin. Babaeng yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mo? Wala pong kinalaman si Marley sa desisyon ko. Huwag mo na siyang pagtakpan, Reynan. Alam ko ng malaking impluwensya sa'yo ng babaeng yon. Isa rin sa dahilan kung bakit ayoko kayong pagbigyan. Ni hindi nyo nga matawag sa pangalan niya ang asawa ko eh. Wala kayong respeto sa kanya. Bastos ka! Ako pa talagang sinabihan mo na walang respeto? Hindi nyo ako kailangan sampalin. Dahil nagsasabi naman ako ng totoo. Sa sobrang pagkahumaling mo sa babaeng yon, hindi mo namamalayang inilalayo ka na niya sa amin. Kayo ang naglalayo ng mga sarili nyo sa akin dahil na rin sa mga binibitawan yung salita. Kung ayaw mo bumalik ulit sa bahay, ikaw ang bahala. Pero ito ang tandaan mo. Hindi namin mapipilit ang mga sarili namin na magustuhan yung asawa mo. Alam kong hirap na rin si Reynan sa kanyang ina. Kahit ano kasing gawin at paliwanag niya, pinipilit pa rin ng biyanan ko ang gusto niya. Kahit wala naman akong ginagawa, lumalabas tuloy na ako pa rin ang kontrabida. Nangako na lang ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapalapit sa biyanan ko at mga hipag. Para makabawi naman ako sa asawa ko dahil lagi niya akong pinagtatanggol sa kanyang ina. Naisipan kong ipagluto siya ng paborito niyang spaghetti. Minsan kasi na pinagluto ko siya, nagustuhan niya at naging paborito na niya. Nasarapan daw siya sa luto ko dahil hindi matamis gaya ng natitikman niya. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo akong papuntahin dito sa kusina. Ah. Nagluluto ka pala ng paborito kong spaghetti ah. Matagal na rin kasi nung huli kitang pinagluto. Gusto lang kitang sorpresahin. Oo nga no. Bakit nga pala parang ang dami? Dadalawa lang naman tayo rito.